Magandang araw mga kaibigan. Ubusin ko lang ang dark chocolate. Okay. Meron pa tayong stock ngayon. Kaya dito kayo mag-contact. First come, first serve. Napakasarap, napakasustansya po itong dark chocolate na ito. Okay, pag-usapan natin ngayon yung biglang nagalit ang China sa Pilipinas dahil may ginawa o mayroong pahayag si PBBM. Tungkol po ito sa katatapos lang na presidential election sa Taiwan. Okay, panoorin muna natin itong balita ng Frontline News. Then after that, magbigay ako ng reaksyon. Pinatatawag ng China ang ambassador ng Pilipinas sa Beijing. Hindi kasi nila nagustuhan ang pagbati ni Pangulong Marcos sa bagong Pangulo ng Taiwan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagbunyi ang Taiwan sa bago nilang presidente. Wagi si Lai Ching-te na miyembro ng ruling Democratic Progressive Party. Sa May 20, opisyal na uupo sa pwesto si Lai. Si Lai ang sumusunod sa yapak na kapartido niyang si Tsai Ing-wen na tinik sa lalamunan ng China. Itinuturing kasi ng China na probinsya nila ang Taiwan pero inaalmahan ito ng Taiwan. Sa pakikipagpulong ni outgoing President Tsai sa mga opisyal ng Amerika, sinabi niyang administrasyon lang ang nagbago sa Taiwan pero hindi ang relasyon nito sa US. Umaasa pa nga siyang mas magiging matibay pa ang US-Taiwan relations. Kaya naman, ang President-elect na si Lai may banat agad sa China. Nilabanan daw nila ang sinumang manghimasok sa kanilang bansa dahil naniniwala silang kailangan nilang maghalal ng sariling presidente. Hindi naman daw sila nagsisimula ng gulo. Gusto lang nilang panatilihin ang demokrasya. Si Pangulong Bongbong Marcos kinongratulate ang bagong presidente ng Taiwan pero hindi yan nagustuhan ng China. Kaya pinapatawag nila si Philippine Ambassador to Beijing Jaime Flor Cruz. Labag daw sa One China policy ang ginawa ni PBBM. Sa ilalim ng policy, tinuturing na isang probinsya ng China at hindi hiwalay ang Taiwan. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang mensaheng yan ni Pangulong Marcos ay salungat sa political commitment ng Pilipinas sa China at pakikialam daw sa internal affairs ng kanilang bansa. Makahulugan nilang paalala sa Pilipinas, huwag makipaglaro ng apoy kaugnay ng isyu sa Taiwan. Pinayuhan pa nila si Pangulong Marcos na magbasa at intindihin ng maigi ang isyu ng Taiwan. Sabi naman ng ating Department of Foreign Affairs na paraan lang ito ni Pangulong Marcos para pasalamatan ang Taiwan sa pagtanggap sa libo-libong OFW roon. Niliraw rin ng DFA na sumusunod ang Pilipinas sa One China policy. Bilang pagtalima, walang diplomatic ties ang Pilipinas sa Taiwan. Wala rin tayong embahada roon. Pero kung may pagkakapareho man ang Pilipinas at Taiwan, yun ay ang tensyon nito sa China. Ang sa atin ay dahil sa agawan ng teritoryo at pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya naman hindi nakapagtataka na base sa survey ng Pulse Asia, 8 sa 10 Pinoy ang mas gustong kasama ang Amerika kaysa China sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. So yun po. Yung election nangyari January 13. After that, ayun, ang Pangulong Marcos nag-congratulate doon sa nanalong presidente. At dahil dyan, nagalit ang China. At ang ginawa nila is pinatawag ang ating ambassador sa China, si Ambassador Flor Cruz. Pinagpapaliwanag siguro o sinabon, I don't know kung anong ginawa ng Chinese government sa ating Bakit daw? Anong dahilan? Bakit nagalit ang China? Paglabag daw yun sa One China policy. Anong ibig sabihin po ng One China policy? Ang
China ay isang bansa, ang Taiwan ay probinsya lang ng China. Yan po ang ibig sabihin ng One China policy. Hindi sovereign country ang Taiwan. So, ang stand ng Pilipinas mulat sa poll is kinikilala niya ang One China policy. Kaya sabi ng Chinese government, bakit mo kinongratulate yung nanalong presidente? Para bang kinikilala mo na may dalawang China, ang Communist China at saka Democratic China. Yun ang ikinagagalit ng Chinese government. Okay, ito naman ang paliwanag ng Department of Foreign Affairs, which I agree. Yung pag-congratulate ni PBBM sa nanalong presidente is para lang pasalamatan, a way of thanking Taiwanese administration, government, sa pagtanggap nila ng libo-libong OFWs. Ang daming kababayan nating Pilipinos na nagtatrabaho sa Taiwan na nakakatulong sa ating ekonomiya. So, to me, wala namang masama yung pag-congratulate ni PBBM sa bagong elect na presidente dahil wala naman tayong diplomatic relations sa China. Wala po tayong ambassador. MECO lang ang ano dito. MECO. Ano bang MECO? Economic Cooperation Office. Ano ba yung M? Basta alam ko, MECO. Ang ating official doon is nakalimutan ko na. Walang ano. So, One China policy pa rin tayo. Kaya lang, grabe naman ang China. Bully talaga. Kaya, no wonder, maraming mga Pilipinos na galit sa China at pumapabor sa US. So, mayroong Pulse Asia survey. Ang resulta sa survey is 80% sa mga Pinoys mas pumapabor sa presensya ng US sa problema natin sa West Philippine Sea. Ako rin, dapat mamili tayo sa dalawa eh. Hindi ka pwedeng nasa gitna. US, China. May problema tayo talaga sa West Philippine Sea. Darating ang panahon, I don't know, paano ma-resolve yan. So, kanino tayo kakampi? China, US. Eh, mas okay na lang ang US kaysa itong China. Okay, konting background itong bagong nahalal na presidente ng Taiwan. Siya po sa ngayon Vice President Lai Ching-te. Ang outgoing president, yung babae, si President Chai. Isang partido lang sila, yung ruling Democratic Progressive Party. I think pangatlong victory na ito ng Democratic Progressive Party. So hindi sila natatalo. Yung babae, si President Chai, matapang. So ito naman si President-elect Lai Ching-te, ang background nito, dating doktor ito. Wala siya sa politiko. Doktor. Galing sa isang pobreng pamilya. By the way, 64 years old na siya ngayon. Okay. Bakit siya pumasok sa Taiwan politics? May nangyaring masama noong 1996. So, matagal na ito. Yun po yung parang first democratic election sa Taiwan.
So sa election nito, 1996, ang China nagpaputok ng missiles palibot ng Taiwan sa dagat lang. Anong purpose? Ito pong pinaka-tensyonado na parte sa relasyon ng China at Taiwan itong 1996 na talagang missiles pinaputok para takutin ang mga botante. So, dahil sa nangyaring krisis noong 1996, itong si Dr. Lai Ching-te, nag-decide siya na tanggalin muna ang kanyang white coat, yung pagiging doktor niya, sinentabi at pumasok sa politika para makatulong. Naging legislator siya ng matagal-tagal, legislator, parang congressman sa atin. Naging 2 terms mayor ata sa isang bayan. So, tapos, yun na, vice president siya ngayon ni President Chai. So, to me, magandang development ito dahil may continuity of programs. So, itong si President Chai, matapang, anti-China siya. Ayaw niya na magpasakop sa China. Ito rin si President-elect Lai Ching-te, ganon din. Anti-China. Ilalaban nila up to the last drop of blood ng mga Taiwanese. Kasi talaga ang resolve ng China, darating ang panahon, they will take Taiwan by force para may join na sa China. Parang renegade province. Anyway, totoo naman yan na hindi independent ang China. Sa history, nung nanalo ang communist sa China noong 1941, yung sitting president si General Chiang Kai-shek tumakbo sa Taiwan, doon nagtago. So mula noon, yan na, parang renegade province na ang Taiwan. So I don't know anong mangyari nito. So salamat sa Taiwanese government na tumatanggap sa libo-libong OFWs nagtatrabaho sa Taiwan. At ako gustong-gusto ko rin mapasyalan ang Taiwan.